'Di ba sinabihan ka, ilabas mo yung mga papeles, 'di ba? Sinabi mo, sinabi mo, kaya-kaya mong ipakita yung mga papeles na 'yan sa Kongreso. Oh, tapos ngayon hindi mo pala kayang ipakita, hindi mo pala kayang ibigay. 'Di may tinatago ka siguro talaga. Ito, puntahan natin 'tong Sa balita. totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Oh, bakit? Ano ba? Ano ba gusto mo? Martial law? Kung ano sabihin ninyo mga dide, susundin ng mga dilaw. Kung ano sabihin mo, susundin ng mga dilawan. Hindi ba malinaw sa iyo yun, Harry Roque, na ang dilawan nakikita ang magandang nagagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Nakikita nila na maayos ang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro tahimik ang mga dilawan. Kaya hindi sumasama sa inyo na mga hakbang ng mautog. Kaya inaamin ninyo nabudol kayo. Sinasabi niyo nabudol kayo. Bakit? Kasi hindi ka nalagay sa pwesto. Hindi naprotektahan si Kibulok sa pagkakakulong. Hindi naprotektahan si Digong mula sa ICC. Lumalabas ang baho ng mga Duterte kaya sinasabi nyo, nabudol kayo. Pero ang totoo, hindi kayo nabudol. Ang gusto ninyo, kayo ang masunod. Ang gusto nyo, kayong mga DD shit, kayo mamuno. Maging tau-tauhan nyo si PBBM, at protektahan kayo sa lahat ng mga kahayupan, pagnanakaw, krimen na ginawa ninyo nung panahon ni Digunggong. Bakit natutumiming ngayon ng mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku. Sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Leni. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros? Putang ina, nung panahon ni Digong, ang presidente, grabe kung makapangutya kay BP Leni. Ikaw ba, Roque, hindi mo ba alam mga ginawa mo kay BP Leni noon? Nakalimutan mo na ba ang mga pinagsasabi mo laban kay BP Leni? Nakalimutan mo na ba mga banat mo kay BP Leni, ha? O nagtatanga-tangaan ka lang ngayon at nakikiusap ka, nakampiyan kayo ng mga dilawan dahil alam ninyo na napakakonti na lang ninyong mga DDS. Kakarampot na lang kayo. Kakarampot na lang kayo, sobrang konti nyo na. Kaya ngayon, naninikluhod ka sa mga DD shit at naninikluhod ka pala sa mga dilawan. Kayong mga DD shit para samahan kayo sa laban, nek-nek nyo. Nakalimutan mo ba yung ginawa mo kaya BP Leni? Diba? Masyado kang Diba masyadong paano tong si Harry Roque na to? Masyado kang nagmamagaling, kala mo ka kung sino, tapos na ang inyong mga pamumuno, tapos na ang inyong mga kapritsyo. O joking, tama, di ba? Kaya De Lima. Nakalimutan mo ba yung sinabi mo na patungkol kay De Lima? Dilawan yun Alam nga naman kumampi sa iyo ang si Laila De Lima, napakatitindi ng mga pinagsasabi mo kay De Lima. Diba? Sa lahat ng mga dilawan, inaaway nyo dati. Ngayon, gusto mo, samahan kayo sa laban nyo. Bakit? Ano ba yung laban nyo? Buti sana kung kapaki-pakinabang yung laban nyo. Buti sana kung yung laban nyo, kagalang-galang, disente.
na pakikipaglaban. Eh hindi. Masahol pa kayo sa NPA. Masahol pa kayo sa mga terorista. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Leni. Pero malinaw po ha, malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga Dilawan ay si Leni. Oo. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero sigurado ko ang mga Dilawan never kakampi sa inyo. Pagkatapos ng ginawa nyo, nakatarantaduhan, kahayupan kay BP Leni. Bobo ka, Harry Roque. Napakagrabe ng pinagdaanan ni BP Leni kay Digong tapos kakampi sa inyo. Ano akala mo kay BP Leni? Walang utak, bobo katulad nyo. Tanga, katulad mo. Ay naku, ano yun? Sinuka tapos kakainin? Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo na tagwa 1/3. 1/3 Marcos, 1/3 Duterte, 1/3 Dilawan. Malabo ka dyan sa sinasabi mong 1/3, 1/3 na yan. Walang 1/3 ang Duterte. Bugok. Binuhat lang ni PBBM si BP Sara noong 2022 kaya nanalo. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Leni, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Kasi nga mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan. Kita mo, pati yung nananahimik na si Jojo Ochoa, walang kinalaman sa politika at nananahimik, idadamay mo. Diyan ka magaling sa pangdadamay, pero sarili mong problema, hindi mo masolusyonan. Si Pogi nga ng Pogo, hindi mo masagot ng maayos. Kung paano ka nagkaroon ng milyon-milyon, limpak-limpak na pera sa iyong mga bank accounts, hindi mo maipaliwanag. Tapos ngayon, babanat ka pa, Jojo Ochoa. Ay, nako. Din. Kaya nga, may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong 1/3 ng Dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila na nabubuo ang iyong hallucination. Si Sara Duterte, pinagsalitaan niya na kung ano-ano noon si BP Leni. Ngayon, dinadalaw niya. Para siyang sumuka na kinain niya. Ano sabi niya kaya BP Leni? Nakikipagrelasyon sa may asawa. Fake BP. O tapos ngayon, dadalawin niya dahil piyesta ng Peña Francia. Kabugukan niya, Roque. Ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ulul. Si BP Leni baka mahal ang bayan. Pero si Sara Duterte kung mahal niya ng bayan, hindi niya iiwanan sa kalagitnaan ng bagyong Karina. Kung mahal niya ang bayan, hindi niya uunahin ang paglalakwat niya sa Calaguas Island kaysa ipagtanggol ang kanyang budget doon sa Kongreso. Wag kang ipokrito, Harry Roque. Ano pa ang kanilang politika? So ang tanong, meron bang common grounds si BP Leni? Walang common grounds. Grounded si BP Sara, si Leni, wala. Si BP Sara lang grounded ang utak. Si BP Sara, kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM. Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon. Nek-nek mo, Harry Roque, puro kakatarantaduhan, puro kakabugukan.
Never na kakampi ang mga dilawan sa inyo. Pagkatapos niyong babuyin yung mga tao, babalik pa sa inyo. Ano kayo? Ano akala niyo sa mga dilawan? Mga bobot tangang katulad niyo. No, Ate Stella Rosal, baklang butandeng, sobrang daldal mo, animal ka, sarap mo sa bunutan. Harry Roque. Oh. Leche ka, baklang butandeng, Harry Roque. Nakakatawa naman yan, Vicente Kimau. Oh, RJDF, magandang gabi po sa lahat. Hello po, RJDF. Kuya Joking. Ayan, shoutout po. Di ba malabo ka, Harry Roque. Okay, eto, Moon Plaza. Demonya din kasi si Aimee, natural. Kapwa mga demonyo, nagsanib puwersa. Akala nila mapapatalsik nila si PBBM na nasa panig ng kabutihan, mga masasamang tao, mga Duterte. Tama po. Malabo yun, yung magkakaroon ng alyansa ang mga dilawan, saka sila Digong. Malabo yun, hindi po totoo yan. Ang etong parang pinapakita na lang dito ni Harry Roque, sobrang hina na nila, kailangan nila si BP Lenny. Ganun lang yun. So ako po magpapaalam na sa inyo dito sa ating vlog na ito. Ayan, Adelaida Esteban, hello po, salamat po sa pagdating. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po. Ano muna tayo, hapunan. Kain po muna kayo. Maraming salamat po. Baka mamaya po, makabalik pa ako ng live. Titignan po natin. Joking, sa totoo lang, wala din pake si Roque sa mga Duterte. Sariling interest lang siya. Siyempre, pag nga naman si Sara Duterte naging presidente, itong si Roque, mapapawalang sala. Pati si Kibulok, mapapawalang sala. Yan ang panganib. Yan ang gustong-gustong gawin ng mga DD shit. Maiupo si Sara para ma-absuelto sa mga kaso etong mga demonyo na to. Basta napansin ni Aimee at Maka pro China. So, salamat po. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo diyan. Thank you po, Mama Chup Chup. Bye-bye po. Salamat po.